Isang araw matapos ang nangyaring malakas na pagsabog ng Bulkang Kanlaon, nagsagawa ng coordination meeting and incident command management ng lungsod. Kaya para matiyak ang kahandaan ng LGU na sa linya po ng telepono si Jessie Atienza na nasa Canlaon City sa report. Jessie. Yes, Dayan, nandito tayo ngayon sa Canlaon City na bahagi ng lalawigan ng Negros Oriental. Isang araw matapos ang pag-alboroto muli ng Bulkang Kanlaon. Agad sinuspindi kahapon ng LGU ang pagbisita ng mga residente sa kanilang kabahayan at mga kabuhayan na nasa loob ng 6-kilometer danger zone matapos na ang pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon ng umaga. Ngunit ngayong araw ay tinayagan muli ng LGU ng Canlaon City ang mga residente na panandaliang makauwi. Kanina isang pagpupulong ang isinagawa sa command center ng Canlaon City at tinalakay ang mga paghahanda pa na kailangan gawin sakaling lumala ang sitwasyon ng bulkan. Ayon sa incident commander na si Remigio Blanco, wala namang naiulat na nasaktan sa kasagsagan ng pagsabog muli ng bulkan kahapon. Sa kanilang pinakahuling tala, nasa 2,600 na internally displaced persons o IDPs ang kasalukuyang nanunuluyan pa rin sa nasa 8 evacuation camps sa Canlaon City. Dumalo rin sa pagpupulong ang kinatawan ng Office of Civil Defense Region 7 at aniya, tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa LGU ng Canlaon City at patuloy din ang kanilang logistical assistance at pagbibigay ng krudo o gasolina para sa mga sasakyan ng mga rescue at response team. Ngayong araw, naging mainit ang panahon dito sa Canlaon City at naging tahimik rin ang Bulkang Kanlaon na nasa 10 buwan ang nagbibigay ng banta sa mga residenteng nakatira malapit nito. Yan muna mga huling balita mula din sa Canlaon City, Negros Oriental. Ako si Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.